Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon pong linggo ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo, Ascension Sunday. And today, we are being reminded that as Jesus Christ once lived amongst us, kung papaanong si Jesus ay nagkatawang tao noong unang Pasko, mula sa langit ay bumaba upang makipamuhay sa atin. Kung papaanong sa kanyang buhay, siya'y nagturo, nagpagaling, nagpagal, at nagpakasakit para sa atin. Kung papaanong sa kanyang pag-akyat pabalik sa langit, matapos siyang mabuhay noong Pasko ng pagkabuhay, tayong lahat ay mayroon ding isang beses, isang tsansang pagkakataon, one chance only, upang mamuhay sa daigdig. Ito ang pagkakaiba ng pananampalatayang Katoliko sa pananampalataya ng ibang mga tao. Kung mapapansin po ninyo, sa ibang relihiyon, itinuturo nila yung tinatawag na rebirth, yung cycle ng life, na kapag daw ang tao ipinanganak, namuhay at namatay, pagkatapos mamatay, sila ay muling mabubuhay sa ibang pamamaraan naman. Ibang tao, ibang personalidad, o kaya yung iba, mas malala, mabubuhay daw ulit, pwede maging hayop, pwedeng mas mababa dun sa antas niya kung paano yung buhay niya noon. Iyon ang paniniwala nila. Merong rebirth, paulit-ulit na siklo. Sa atin, sa pananampalataya natin, at iyon ang katotohanan, isang beses lang. So yung sinasabi ng iba na YOLO, you only live once. There's a grain of truth in it. Totoo yun. Isang beses lang. Na si sister, ang ating lektora, nung ipinanganak siya, iyon na yun. Hindi ka na magkaka-birthday ulit. At kapag dumating ang araw, nakukunin ka ng Lord, at tayo naman lahat kukunin ni Lord, hindi lang po kayo. Po kayo magalit. Isang beses lang din. Isang beses na isisilang, isang beses na ipanganganak. Kaya naman ano ang mensahe sa atin? Kung papaanong si Jesus isang beses na bumaba dito sa lupa at umakyat sa langit. Kung papaanong tayo'y may tigitig isang beses lamang na mamumuhay, sana gamitin na po natin sa tama. YOLO, you only live once. Don't distort that line. Don't use it as an excuse na, oh YOLO, you only live once, so enjoy life. Magpakasasa ka na. Isang beses ka lang namang mabubuhay sasabihin ng iba. So lahat ng masarap, lahat ng bawal, lahat ng mga hindi natural, gawin mo na. Isang beses lang daw sayang naman. So enjoy life. Yung sinasabi nilang mali, okay lang yan, gawin mo na. Minsan lang naman. Yung bawal, masarap ang bawal, gawin mo na. Minsan lang naman. You only live once. But you see, my dear brothers and sisters, what is the effect? Kapag gano'n ang mindset, yung accumulation ng mga mali, ng mga likong gawain, yung accumulation ng mga maliliit na masasarap, pero makapagdudulot ng hindi maganda, saan tayo dadalhin?
saan kaya tayo dadalhin? Kaya naman ang paanyaya sa atin, habang nabubuhay ka, gawin mo na kung ano yung tama. Kasi nga isang beses lang eh. Kung papaanong sinasabi ng mga magulang sa mga anak, oh, ibigay mo na yung lahat mo. Kung gagawa ka ika, gawin mo na ng mainam at maayos. Hustuhin mo na kung meron kang dapat gawin. Give your best shot. And sinasabi yon kapag ginagawa natin yung little things. Kapag meron tayong mga maliliit na duties, laging paalala, give your best shot. Gawin mo na yung tama, ibigay mo na yung lahat. 100% lakas mo, ibuhos mo. Papaano pa kaya kung ang usapan, buhay na? Hindi dapat mas lalong give your best shot. Kung yung buhay na pala natin, yung pag-uusapan, kung papaano kang mamuhay, papaano kang makipagkapwa-tao, papaano kang umibig, magpatawad, masaktan at umibig ulit, kung papaano kang manalig sa Diyos, masadlak sa problema at muling bumangon, give your best shot. Kasi isang beses lang. Kung ito na pala ang lahat at hindi na mauulit, hindi ba ibibigay mo na yung lahat? You will put your best, you will give your best foot forward. Kasi iyon eh. Wala nang balikan. Di ba ano yung inaawit kapag merong patay madalas? Minsan lamang ako paraan. Kung ano man ang aking magagawa na mainam o mabuti, gawin na. Hindi lamang yun awitin. Hindi lamang masarap pakinggan. Paanyaya po iyon. And we have a pattern. Babalik at babalik tayo sa isang ehemplo. Si Jesus. He gave His best shot. He gave His all. Nung siya'y pumanaog sa lupa, namuhay kasama natin, hindi siya nagbigay ng 50%. Hindi siya nagbigay ng, ito muna, installment. Medyo mabuti. Tsaka na lang yung susunod. May next time naman. Hindi. Ibinigay niya lahat. Ibinuhos niya. Kaya nga dumating sa punto na sa kanyang pag-ibig, iniunat niya ang kanyang mga kamay. Ibinuhos niya ang kanyang buhay upang tayo'y ibigin, upang tayo'y tubusin. He gave His all. Thus, when the end came, nang dumating ang dulo, nung siya'y pabalik na sa langit, nakita natin yung buong buhay ni Jesus. Isang buhay na hindi nasayang, bagkus nagamit para sa iba, para sa lahat. Sana po mga kapatid, ngayong araw ng linggo, habang inaalala natin ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus, let us aim to that goal. Let us have a goal to use our life, to utilize the chance given to us. Isang beses lang, huwag mong sayangin. Kaya kung galit ka, kung nabubuhay ka sa tampo o puot, kung hanggang ngayon kumakambyo ka, gusto mong umibig, gusto mong umunawa, gusto mong magpatawad, pero sa loob-loob mo, saka na lang. Tsaka na lang. May next time naman. Subukan na po nating magbago. Yung next time, simulan mo na ngayon. Yung bukas, ngayon na. Yung mamaya, ngayon na. Kasi isang beses lang. So that pag dumating yung pagkakataon, gaya ng sinabi ko kay sister, nauunat na ang ating mga paa. Babalik na tayo sa Ama.
masasabi natin sa ating sarili, at kapag humarap na din tayo sa Kanya, masasabi nating, salamat Panginoon. Salamat sa biyaya ng buhay. Sa abot ng makakaya ko po, ginamit ko yon para sa iyo at para sa iba. Wala pong nasayang. I gave my best. Amen.